tayo sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwalat sa katotohanan sa buong mundo. No? Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang inyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timoteo chapter 4 verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Team Maria. Attack safety with a humble heart. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello, mapagpalang oras po sa ating lahat. At welcome po. Welcome sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating Pesma Plus. At sa pagkakataon na ito, tayo po ay magninilay na naman o ang ating Gospel Reflections sa ating programa na Pesma, Pagnilayan ang Ebanghelyo sa madaling araw sa Pilipinas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kapitulo 6 at 17, versikulo 20 hanggang 26. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon sapagkat kayo'y
magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Hello po, mapagpalang araw ulit, mapagpalang oras sa inyong lahat. At welcome sa ating munting tahanan dito, ang ating PESMA Plus. Sa pagkakataon nito, ang ating munting gawain dito ay ang pagninilay. So unahin muna natin ang words of the Holy Father. Ito po yung usual natin na ginagawa, ang pag-open po ng ating program sa pagbasa ng pagninilay ng ating Santo Papa. Alam nyo na ako mag-host ngayon temporarily kasi wala nga si Pes Mayor dahil nga umuwi ng Pilipinas. So ito na po yung words of the Holy Father. Jesus' Beatitudes are a decisive message which urges us not to place our trust in material and fleeting things, not to seek happiness by following smoke vendors, who are often vendors of death, experts in illusion. We should not follow them because they are unable to give us hope. May the Lord help us open our eyes to acquire a more penetrating view of reality, to heal the chronic short-sightedness with which the worldly spirit infects us. With his paradoxical word, he steers us and enables us to recognize what truly enriches us, satisfies us, gives us joy and dignity. In other words, what truly gives meaning and fullness to our lives. May the Virgin Mary help us listen to this gospel passage with open hearts and minds, so that it may bear fruit in our life and that we may become witnesses of the happiness that does not disappoint, that of God who never disappoints. Ito po'y binasa ng ating Santo Papa sa kanyang Angelus noong February 17 in the year of our Lord 2019. So sa akin naman munting pagninilay, napakaganda po ng reminder ng ating Pope tungkol sa ating Ebanghelyo ngayon, di ba? Ito yung tinatawag natin na Beatitudes. At sa Beatitudes po makita natin na yung parang tinitingnan natin sa kamunduhan na ito na negative, di ba? Yung mga kawawa. Sinabi ng ating Panginoon na mapalad ka. Kasi nga noon, I think there was also a gospel na pinagnilayan natin na parang ganito din yung principle na sabi niya, di ba? Yung shepherd at yung sheep. Di ba? Bakit magiging sheep ka? Sabi nila, wala daw lalaki na gusto lang na maging sheep, na sheep that is being led to a slaughter. Karamihan ng mga lalaki ay gusto nilang, di ba, to fight for whatever they believe in. Hindi lang mga lalaki, kundi yung mga babae din. Pero mostly, parang sa male natin ina-attribute ito dahil nga yung parang role ng lalaki na siya yung protector ng family. Yun yung palagi natin, yung stereotype natin sa mga lalaki. Well, ganun din, di ba, na kailangan tayo na maging tupa para magkakaroon tayo ng shepherd. Kasi kung hindi tayo sheep, we will never have shepherd. Ang mangyayari sa atin, sabi nga nung nag-explain ng gospel na yan, mangyayari sa atin, we become wolves. O, di ba? Hindi tayo sheep, magiging wolves tayo. Or sometimes wolves in a sheep clothing. yung wolves kasi ina-attack niya yung sheep. Kasi sabi ng, di ba, yung kalaban daw ay parang lion, di ba? Na i-devour ka. So sabi ng aking priest noon, sabi niya,
Yung devouring, yung act of devouring, yan yung act ng evil, di ba? It devours you. Kinakain ka, nilulunod ka. Like corruption. May mga student ako noon na sinasabihan ko na kung kayo'y nasa practice na, please, I resist it. Hindi ko naman sabihin na you have to be like an angel there. Siyempre, you dance with the music dahil, di ba, ordinaryo ka pa lang, you're on the lowest, entry level ka pa lang. But when you have the possession to initiate change, then you initiate change. Pero ang problema is when you get into that position, kinain ka na ng sistema. Diba? You become one of the system. You become one of the monster that you hated. So dito kung titingnan natin, ganito din ang nangyayari na kung tayo ay sinasabi natin kawawa, di ba dito? Mga kawawa, nagugutom, tumatangis, dukha, kinapupuutan. Mapalad pa. Di ba? Sabi, grabe naman ito si Jesus. Bakit ako mapalad? Tingnan mo, wala na akong sasaingin ngayong araw. Pero ibig niya sabihin is, dahil sa sitwasyon natin, there is always a room for us, di ba, to improve. At on the reverse side, sinabi niya naman na, di ba, sa aba, kawawa. Sabi nga ni Sister Gaya noon, yung opposite daw ng mapalad is sawing palad. Sabi, yun ba? Akala ko kasi yung sawing palad sa para lang sa mga kanta na tungkol sa pag-ibig, di ba? Pero ganun na sinabi niya, yung opposite ng mapalad ka, isawing palad ka. Dito sinabi sa aba ninyo, di ba? Sa aba ninyo. Dahil kung ikay busog, wala ka nang, di ba, kung nasa tuktok ka na ng bundok, wala ka nang aakitan pa. The next thing is to go down. Di ba? Pababa na. So, yan siguro ang kung sa akin lang, yan siguro ang ibig sabihin ng Panginoon. Di ba? Kung naabot mo na yung peak, there is no more room for you to improve. Or wala ka nang aakitan pa, there's no room for you to go up. Dahil yan po'y tuktok na ng bundok. So, the only thing is to go down. Kaya, sa aba ka. Sa aba. Sawing palad kung sis Gaya pa. So, napakaganda ng message ng ating Santo Papa. Ang message, sabi niya, yung Beatitudes ng ating Panginoon, ito ang decisive message which urges us not to place our trust in material and fleeting things, not to seek happiness by following smoke vendors. Napakaganda noon itong kanyang example. Who open vendors of death, experts of illusion. Expert of illusion, di ba? Parang magic. Wala namang nangyari, di ba? Niluloko niya lang yung mata mo. It's illusion. Nakikita natin, alam mo, one time nung dinadala ko si Gillian sa practice, sa piano practice, opposite lang ng kanyang pinapraktisan, may vendor doon na, o may store na nagbibenta sila ng pipa, yung pipe sa sigarilyo, di ba? Pero hindi ordinary yung pipa. Nakita niyo si MacArthur, di ba? Yung pipe niya is mais. Yun naman, crystal. Di ba? Yung melted crystal. Yung magaganda talaga. Para mga jewelry. Pero yung pipe, pag binili mo, hindi ka lang nakabili ng pipe, kundi kailangan mo rin gamitin. At anong ginagamit mo, nilalagay mo doon? Siyempre, yung nilalagay mo yung pot. Di ba? Yung marijuana doon mo ilalagay at you smoke it. So, maganda. Pero yung purpose niya is not that good. Parang ganito yung sinabi niya nga smoke vendor, na alala ko tuloy itong lugar. Napakaganda talaga ng display. Parang yung mga dinagay natin ng mga tiny decoration na made of glass, made of crystal. Ganyan talaga at kaganda-ganda pa ng mga color nito. Pero hindi lang tumitigil dyan sa pagbibili, di ba? Gagamitin mo siya. And yung paggagamit sa kanya, ang epekto niya sa atin, questionable, di ba?
So parang ganito yung sinasabi ng ating Santo Papa na illusion, di ba? Illusionary. It simply attracts us na para yung initial na attraction natin, na nagagandahan natin, dahan-dahan pupunta, di ba? Sa hindi mabuting gawain. So, beatitude simply is a message that urges us na iwanan po itong mga makalupa na mga attractive things. Kasi yan ang nakaka-influence sa atin. Tingnan nyo yung YouTube, yung Facebook, yung nakaka-attract sa atin, bakasyon, di ba? Mga material things, and so on, mga damit, mga ganon. Maganda din yung Facebook, hindi naman masama ang Facebook, di ba? Pero may maraming mga bata, younger generation na they are more doing that for posting, hindi lang Facebook kundi Instagram, ganun din. In fact, there was a case against that company tungkol dyan na hihila yung mga babae, lalo na yung mga teenagers sa ganyang attitude na nagpapakita, di ba, ng kamunduhan, di ba? Papakita ng kamunduhan. So, not to follow. Let us not follow all these illusions. Itong mga temptation sa atin na, uy, maganda ito, magandang ganyan. And wala namang masama dun sa maganda. Pero doon natin kino-concentrate ang time, ang ating resources para lang na tayo ay magiging in sa mga nakapost ngayon sa social media. At dito, nagkaroon din tayo ng prayer. Binigyan tayo ng ating Santo Papa na prayer. Sabi niya, May the Blessed Virgin help us listen to the gospel message with open hearts and minds so that it may bear fruit in our life and that may become witnesses of the happiness that does not disappoint. Shalom, mapagpalang oras po at papuri sa Diyos sa inyong mga kasama ko pong Pisma, ganun din po sa mga nagsusubaybay, tangkilik, sumusuporta sa channel na ito, Pisma Plus, lalo na po sa programang ito, Pagnilayang Ebanghelyo sa Madaling Araw sa Pilipinas. Ngayon sa araw ng Linggo, ay narinig po natin ang Ebanghelyo. Ito po'y nangyari doon po sa malapit pa rin sa lawa ng Galilea. At narinig po natin na ang 12 po niyang mga alagad o apostoles ay kasama po niya at ang mga galing sa Judea, no? At Jerusalem ay pumunta roon sa Galilea, no? Malayo po yun, sa travel ay ilang oras ba? 4 o 5 oras sa bus puntang Galilee. At itong galing sa kinaroonan po natin sa Jerusalem at isa rin po ng bahagi ng Judea po ito, pero naka-separate po ito sa pag sinabi mong Jerusalem dahil siya yung bantog bayan ng Israel. At ang mga nakasakupan ng Judea ay yung mga lupa ng Bethlehem, Beersheba, Bethel, kasama po yan, no? Kasama rin ang Bethany. So malawak din ang Judea. Pumunta sila roon. At itong lugar na ito na kung saan sa matataas na lugar ay palagi din nating napuntahan.
doon sa Mount of Beatitudes. So dito po ay pinaliwanag ng Panginoon, ito po ay isang pag-asa sa lahat ng sitwasyon. Kung ano man po ang ating sitwasyon sa buhay, dito po ay pinatatag ng Panginoon ang kanyang mga alagad, kasama na po tayo, na umaharap sa mga iba't ibang hamon sa buhay. It Beatitudes yata to, no? So sabi po rito, mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Totoo naman po, no? Kung tayo ay dukha, ang ibig sabihin hindi dukha na na walang-wala talaga, no? Dukha sa pananampalataya, lalo na wala na tayong sinasandalan o mahawakan man lang o mapagkatiwalaan, dahil ang mundo ay hindi na sang-ayon po sa atin, no? Diyos lamang ang ating maasahan. So sabi ng Panginoon rito ay sapagkat ang Diyos ang maghari. Totoo naman po, pag walang-wala na tayo, kahit mayaman pa po tayo, no? Tinaningan ng buhay natin, no? Maraming mga ganyang sitwasyon, at ang iba o karamihan ay bumibitiw. Kailangan po dito, sabi ng Panginoon, ay maghari ang Diyos. So bahala ng Diyos kung ano sa buhay natin, no? Dito ganoon din po. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. So ito po ay sa pangangailangan na minsan walang-wala na po tayo. Ngunit kapag nakasandal po ang lahat sa Panginoon, ay hindi natin malayan na yung mga kagutuman natin balang araw ay mapagbigyan ng Panginoon ang mga hiniling natin, lalo na po sa araw-araw, dahil sa ating pagdadasal, no? Sa tinuro ng ating Panginoon, Ama namin, bigyan mo po kami ng pagkain araw-araw. So bubusugin talaga po tayo ng Panginoon sa mga bagay na ito, kung ano man ang kakulangan po sa pangangailangan po natin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Ito po yung magtatangis. Marating ang panahon na tayo po'y makaharap ng pagsubok na wala na tayong makitang solusyon, o minsan nagtatanong po tayo, bakit nangyari ito? Tulad ng mamatayan tayo, mawalan tayo ng kaibigan, o niloko po tayo, mga ganyang sitwasyon. Sabi ng Panginoon, mapalad tayo'y tumatangis sapagkat kayo'y magagalak. Paubaya lang natin sa Panginoon, yun ang kagustuhan po niya. Dahil tinuturuan nga pa tayo na always rejoice, kahit sa anong sitwasyon, rejoice pa rin. Dahil may Panginoon tayong nagmahal sa atin ng walang katapusan. Ang atin lamang po na maabot po ang kanyang kaharian,
pagsunod sa kanyang kagustuhan at magsusumikap na palaging nasa status ng grasya. Pagka may kasalanan, punta sa sakramento ng pagbabalik loob. Isa po yun ang nakapagpahina sa atin. So sabi pa rito, mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapuputan, pinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang langit ang magbigay ng gantimpala, no? Kapag tayo ay kinapuputan ng karamihan o mga tao, o hindi tayo matanggap, no? O wala nang tutulong sa atin, wala nang concern sa atin, no? Wala nang wala nang nakakaalaala sa atin, lalo na susuklaman na ang atin kahit pangalan po natin, no? Dahil sa kanya, sa anak ng tao, o sa ating Panginoon, ay lulukso at gagalak po tayo. Dahil wala naman, sabi po nga ng Panginoon, no? Hindi tayo matakot sa mamamatay ang ating katawan, ngunit hindi makamamatay sa ating kaluluwa, no? So, pag gumawa tayo para sa Panginoon, kung tayo maatubili, gumawa ng mabuti. Hindi naman dahil may Panginoon tayo, kahit ano na lang ang gagawin natin, kahit sa hindi niya kalooban, no? Kailangan ganon, no? Dahil sa kanya, tataboy tayo o hindi tayo pinapakinggan, no? Galit sa atin, tanggapin po natin, mamuhay pa rin tayo sa kabanalan, pagsusumikap. Dito pa nga, no? Pinapaliwanag po niya, dahil sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtatamasa na kayo ng kaginhawaan. So, inaano po ito, no? Na kung tayo'y mayaman at hindi kalugod-lugod sa Panginoon ang ating ginagawa, doon sa oras ng paghuhukom ay mamroblema po tayo. Ano po? Ang warning niya po sa mga taong ito, no? Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. O binabaliktad niya na, no? Ibig sabihin, kanina, kung may tiwala tayo sa Diyos, nagsandal tayo sa Diyos, hindi tayo magutom, no? Kung gutom tayo, ay mabigyan tayo ng makakain. Dito naman, busog sa ngayon, at sa huling panahon ay magugutom. Dito pa, sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdalamhati at magsisitangis. So itong mga pinawarningan po, no, ng ating Panginoon, kasama itong sa aba ninyo
kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ito po, pinapaalala sa atin na hindi po tayo magkamali sa hanap ng pagpupuri sa atin. So sa summary po, itong mga bagay na ito ang sinabi ng ating Panginoon sa Beatitudes, no? Sa Mount Beatitudes, no? Ang pagpapala ay napakalaking halaga po sa ating buhay spiritual. At ito po'y madala po natin sa buhay nating physical. No? Dahil pag nanghina ang ating spiritual, ay hahatak talaga tayo. Tayo rin babagsak din ang ating physical. So sa mga kapatid nating Hudyo, marami itong tamaan sila. Dahil gusto po nila maging mayaman, maging mataas. At mahilig sila pong tumuligsa. Kung malala ko po, yung magdala kami sa bahay-bahay kay Mama Mary, kasama ang crucifix ay tinatago dahil makarinig ka po talaga o di kaya masaktan ka pa, no? Sa pananalita o aabot pa sa physical na kanilang magawa. Tulad din po sa mga kapatid natin sa Kibayang Pananampalataya na yung ating mga icon, mga imahe na banal ay sinisira po nila. Hindi tayo mangamba dyan dahil sila yung gumagawa at tayo po ay nagpapaliwanag lamang po na ito'y representante lang po ng mga banal na nasa langit na po. Ngunit sa kanilang paniniwala ay taliwas at bahala na ang Panginoon. So, yan po, kailangan lang po natin na magpakumbaba at damhin natin ang pagmamahal ng Panginoon na ito pong lahat ay pagsumikapan po natin magawa bilang Kristiyanong Katoliko. So, Shalom, Belehetraot, Todara Balikulam, salamat po sa inyo lahat. Purihin ang Panginoon sa lahat ng oras. Tuloy lang po natin ipanalangin ang bawat isa. Kasama po ang ating mga sitwasyon kung saan man po tayong sulok ng mundo. At kapayapaan ang hingin po natin sa Panginoon. Kapayapaan ng mundo sa may mga gira tulad po sa pinaroonan po natin. At isa pang malaking hingin natin sa Panginoon ang kapayapaan ng ating puso at isipan para makagawa po tayo sa mga bagay na pinapagawa po sa atin ng ating Panginoon. Shalom, Shalom, Belehetraot, at salamat po sa ating taga-pamuno ngayon sa YouTube at Facebook channel na post ng mga nilay ng ating gwapong utod, Kumpadre Pesma Rex ng Chicago. Shalom, Shalom, papuri sa Diyos. Iba ka siya. So yan po ang ating pagninilay sa araw na ito.
Thank you po. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay, at pagsusuporta sa ating channel. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para naman po matulungan ang ating channel na lumago at para naman po maikalat natin ang magandang balita. Again, thank you so much. At ito po si Rex from Chicagoland. May God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Manalangin po tayo. Sa aking piling, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign therefore to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Spirit.